isang alapaap. Kaya ano po ang lalo nagpapatunay na talagang may magaganap na paghuhukom? Basahin na po natin ang patotoo ni Apostol Pablo sa Hebreo sa 9:27 at kung paanong itinakda sa mga tao Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga magulang? Isang masaya pong pagbati sa lahat po ng naaabot ng programang ito na Daan ng Buhay. Binabati po namin ang lahat ng mga kapatid na laging tumatangkilik sa programang ito at isinishare para makinabang ang hindi pa po natin kasama sa ganitong paglilingkod. At partikular po na binabati natin ang mga taga-lokal po ng New Era University, lalo na po ang pamilya ng kapatid na Mien Chay na laging nakasubaybay dito sa Daan ng Buhay. Nais po namin na ipagpauna sa lahat na ang isa po sa mga aral ng Biblia na itinuturo ng Iglesia ni Cristo ay ang tungkol po sa araw ng paghuhukom. Hindi po kaila sa amin at marahil po ay alam din ninyo na hanggang ngayon ay may mga tao po na hindi naniniwala na may magaganap na araw ng paghuhukom. At madalas pa nga po ay patuya. May pamumutya nilang sinasabi na, matagal ko nang naririnig yan. Ang totoo, maliit pa akong bata. Yung paghuhukom o ikalawang pagparito ni Kristo, narinig ko na yan. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin nagaganap. Kaya nga po, minarapat po namin na sa pagkakataong ito ay ating pag-aralan ang katunayan na may magaganap na paghuhukom. Bakit po mahalagang pag-aralan natin ang katunayan na may magaganap na paghuhukom? Basahin po natin ang sagot ni Apostol Pedro sa Biblia dito po sa kanyang sulat sa ikalawang Pedro sa 3:3 hanggang sa talatang 4. Una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Mga kaibigan at mga magulang, hindi po ba't ganito rin ang sinasabing may panlilibak, panunuyan ng iba na hindi naniniwala sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo? Kaya kahit pa ulit-ulit po nilang marinig ang babala tungkol sa pagbabalik ni Kristo, ipinagkikibit lang nila ito ng kanilang balikat at ipinagwawalang bahala. Anong uring mga tao ang gayon ayon po sa mga apostol? Ayon po sa talata ng Biblia, sila ang mga taong namumuhay nang ayon sa kanilang masamang pita. Ano po ang karaniwan nilang sinasabi? Matagal na ro po nilang narinig ang ipinangakong pagparito o pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kaya anong kanilang katanungan? Ayon po sa talata ng Biblia, nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Alin po kaya ang ipinangako ng Panginoong Kristo na pagparito niya na tinutuya ng mga ayaw ditong maniwala? Pakinggan ninyo dito po sa Mateo 24:3. Ganito ang ating mababasa. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Ang tinutukoy po na pagparito ng ating Panginoong Kristo ay siya ring katapusan o wakas ng sanglibutan. Sino po ba ang nangako ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo? Siya mismo.
na ito'y itinuro at sinampalatayanan po ng kanyang mga apostol at ng mga unang tapat na Kristiyano. Kaya hindi po isang bagong aral ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang totoo, mga kaibigan, sa panahon pa po ng mga patriarka o ng mga magulang, sinampalatayanan na po nila ito. Alin itong ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na siya ring katapusan ng sanlibutan at ano po ang mangyayari sa araw na iyon? Ito po ang araw ng paghuhukom at ang mangyayari sa araw na iyon ay itinuro ni Apostol Pedro dito pa rin. Sa ikalawang Pedro, kanina po ang unang talatang binasa natin ay ikalawang Pedro 3:3 hanggang 4, ngayon naman po ay 7 at 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Tiniyak po ng mga apostol na sa araw ng paghuhukom, ang langit at ang lahat ng mga bagay na nasa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa at ang lahat ng mga bagay dito sa lupa ay pawang masusunog. Ito po ang pinakamalaking kapahamakan. Hindi po ito katulad lang ng kapahamakang naganap noon sa una at ikalawang digmaang pambuong daigdig at maging sa pandemya ngayon ng COVID-19. Bakit po namin ito nasabi sa inyo? Sapagkat ayon po sa talata ng Biblia, sa araw ng paghuhukom, ang buong sanglibutan, ang buong daigdig na ito, ay masusunog sa pamamagitan ng apoy. Kaya, walang ligtas na dako na maaaring takasan ng lahat ng tao. Kahit po pagsama-samahin pa ang lahat ng kapahamakang naganap sa daigdig, hindi po makahihigit dito. Baka po may mga nag-aalilangan pa rin sa inyo, mga kaibigan at mga magulang. Ano po ang garantiya kung bakit tiyak na magaganap ang paghuhukom? Basahin po natin dito naman po sa mga talatang 5 hanggang 7. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Mga magulang at mga kaibigan, ayon po sa Biblia, merong sangkalangitan at lupang inanyuan sa pamamagitan po ng salita, sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon Diyos. Huwag po natin kalilimutan na inapawan ng tubig ang unang sanglibutan sa panahon ni Noe sa pamamagitan din po ng salita ng Panginoon Diyos. Ano po ang ipinagpaon at ibinabala na mangyayari sa sangkalangitan ngayon at sa buong sanglibutan? Sa pamamagitan din ng salita ng Panginoon Diyos. Binasa po natin sa Biblia, pawang masusunog sa araw po ng paghuhukom. Nais lamang po naming sabihin ito sa mga kinauukulan at huwag naman pong magdaramdam ang iba na tatamaan itong ipapahayag po namin. Bakit pagka po babala mula sa gobyerno na naririnig natin sa radyo at napapanood sa telebisyon, lalo pag may kalamidad, ay pinaniniwalaan ng mga tao?
Pero bakit naman pagka po ang babala ay galing sa Panginoon Diyos, ayaw paniwalaan ng iba at nanlilibak o nangungutya pa? Bakit po kami naninindigan na napakalapit na ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo na sa ring araw ng paghukom? Ito po ang sagot. Dahil po natupad na ang lahat ng palatandaang ibinabala ng ating Panginoon Kristo bago dumating ang araw ng paghukom. Sinabi na muna noon pa ang mga mangyayari sa mundo bago ang araw ng paghukom. Pakinggan nyo, dito po sa Mateo sa 24:33, 6 hanggang 8. Gayon din naman kayo. Pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito ay talasasin ninyo, na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako, datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Hindi po mahirap malaman kung malayo pa o malapit na ang ikalawang pagparito ng Panginoon Kristo, sapagkat may mga ibinigay siyang palatandaang magaganap muna at masasaksihan po ng mga tao. Ang dalawang digmaang pangsanlibutan. Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo, makakarinig kayo ng mga digmaan. Anong uring digmaan ito? Aalingaw-ngaw. Gaya po ng tinalaki na natin sa mga nagdaan, ang katuparan po nito ay ang pagsiklab ng unang digmaang pambuong daigdig noong July 27 nang nilusob ng bansang Austria ang bansang Serbia. Akala ng mga tao nung katapusan na ng mundo o kaya magwawakas na yung digmaan, pero anong ipinagpauna ng Panginoon Kristo? Hindi pa ang wakas, sapagkat ang sabi niya, titindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Kaya sumiklab po ang Second World War o ikalawang digmaang pambuong daigdig. Anong magaganap pagkatapos pa nito? Ang sabi po, mga kagutom, paglindol sa iba't ibang dako at pasimula ng kahirapan. Hindi po ba't nangyari na ang lahat ng mga ito? At ang iba po ay patuloy pang nangyayari at nasasaksihan ng maraming tao? Ano po ang nais patunayan sa atin ng lahat ng ito? Ayon sa Panginoon Kristo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, talasasin ninyo na siya'y malapit na. Si Kristo, malapit na. Nasa mga pintuan nga. Ano pa pong magaganap sa mundo? Katunayang ang yugto ng ating panahon ang napakalapit na sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Ang babasahin natin nasa Lucas sa 21:11 at 27. Batay po dito sa isang salin ng Biblia, Contemporary English Version, sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Magkakaroon ng matitinding mga paglindol, at sa maraming mga dako ang mga tao ay mamamatay sa gutom at makakaranas ng nakasisindak na mga sakit. Lahat ng uri ng nakatatakot na mga bagay ay makikita sa himpapawid. Sa gayon, ang anak ng tao ay makikita na dumarating na nasa isang alapaap na may dakilang kapangyarihan at kalwalhatian. Mga magulang at mga kaibigan, hindi po ba't nakasisindak na sakit o karamdaman itong virus na kumalat ngayon sa buong daigdig? Ito isipin po ninyo, gaano na po karaming tao sa buong mundo ang nawalan ng kabuhayan, maging ng kanilang buhay, dahil po sa pandemyang ito na COVID-19. Anong susunod na pangyayari kapag naganap na po ang matitinding paglindol at nakasisindak na mga sakit? Ayon po sa ating Panginoon Kristo, sa gayon, ang anak ng tao, ang Panginoon Kristo ang tinutukoy,
ay makikita na dumarating na nasa isang alapaap. Kaya ano po ang lalo nagpapatunay na talagang may magaganap na paghuhukom? Basahin na po natin ang patotoo ni Apostol Pablo sa Hebreo sa 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sino po ang nagtakda ng kamatayan sa ating lahat, mga kaibigan? Walang tututol sa inyo. Hindi po ba't ang Panginoon Diyos na siya ring nagtakda ng paghuhukom? Meron po bang kakayahan ng sino mang tao sa mundong ito na pigilin ang pagdating ng kanyang kamatayan? Wala po. Sapagkat itinakda ito ng Panginoon Diyos. Kaya kung paanong natutupad ang kamatayan, tiyak po, matutupad din ang araw ng paghuhukom. Mga kaibigan at mga magulang, upang hindi tayo mapahamak sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo o sa araw po ng paghuhukom, ano ang ipinagagawa niya sa ating lahat? Basahin natin ang kanyang pahayag sa Mateo sa 24:44. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Yamang tiyak na tiyak po ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo na siyang araw ng paghukom. Ano po ang kanyang ipinagagawa sa atin para tayo hindi mapahamak? Ang sabi niya, kayo'y magsihanda naman. Mga magulang at mga kaibigan, tinatanong po namin kayo, nakahanda na po ba kayo? Nakagayak na po ba kayo at ang inyong buong sangbahayan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Ano po ang dahilan at dapat nating sundin ang paghahanda? Sapagkat ayon din po sa ating Panginoong Jesucristo, paririto siya, si Kristo, sa oras na hindi natin iniisip. Bakit ang sabi paririto ang ating Panginoong Jesucristo sa oras na hindi natin iniisip? Sa anong kalagayan po ba daratnan ng Panginoon Jesucristo ang mga tao sa sanglibutan ito? Basahin natin dito po sa Lucas sa 17:26 hanggang 30 pa. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sana po ay napansin ninyo kung nasa anong kalagayan ang mga tao sa panahon ni Noe nang dumating ang baha at ang mga tao sa panahon po ni Lot nang umulan ng apoy at asupre. Nasa anong kalagayan po sila noon? Abala po sila sa mga bagay na panlupa lamang. Hindi po nila pinaghandaan ng ibinabalang kapahamakang magaganap. Ang sabi nga po sa talata ng Biblia, noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, dumating ang baha, at namatay silang lahat. Hindi lang yun. Gayon din po anya, noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Kaya, ano po ang nangyari sa kanila? Silang lahat po ay napahamak. Ano po ang ipinagugunita sa atin ng kapahamakang naganap sa panahon ni Noe? Bahang gunaw. At sa panahon po ni Lot, na umulan po ng apoy at asupre mula sa langit. Ayon po sa talata ng Biblia, gayon din ang mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo.
Bakit naman po may mga tao sa panahon ni Lot na may pagkakataon na sana na maligtas, ngunit napahamak pa sapagkat inisip nila, batay po sa talata, at inari nilang biro ang ibinabala sa kanila. Pakinggan ninyo ang katunayan. Genesis 19:12 hanggang 14, sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, "Madali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at kamag-anak. Umalis na kayo, sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito." Dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma, at naparito kami upang wasakin ang lungsod na ito. Pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Kayo'y umalis agad, sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit inisip nilang nagbibiro lamang si Lot. Mga kaibigan at mga magulang, masama rin po na ipagwalang bahala o kaya ariing biro ang ibinababala at ipinaalala sa atin tungkol sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung napansin po ninyo, ang palatuntunan pong ito ay nakatuon ngayon sa pagtalakay sa ating paghahanda sa nalalapit na ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya maghanda tayo. Baka sabihin po ng iba sa inyo, nakahanda na po kami. Anumang araw o oras, biglang dumating ang ating Panginoon Jesucristo, handa na po kami para tumanggap ng kanyang pangako. Ngunit ang tanong ay ito, ayon po sa Biblia, sino ang tunay na nakahanda na sa araw ng panghukom? Saan sila dapat masumpungan ayon po sa mga apostol? Ang babasahin natin nakasulat po sa ikalawang Pedro sa 3:13 hanggang 14. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Dalawang bagay po ang ikakikilala sa mga taong naghahanda sa araw ng paghuhukom para magtamo ng mga pangako. Ayon po sa Biblia, una, masumpungan sila sa kapayapaan. Ano po yung ikalawa? Yan, nakikita nyo. Walang dungis at walang kapintasan. Kaya alamin po natin mula sa Biblia, ano po ba ang kahulugan na dapat tayong datnan o masumpungan sa kapayapaan? Alin po ba ang kinaroroonan ng kapayapaan ayon kay Apostol Pablo? Ganito ang kanyang sagot sa atin sa Colosas 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Mga magulang at mga kaibigan, gaya po ng ating tinalakay na sa mga nagdaan, batay po sa Colosas 1:21, dahil sa nagawang kasalanan ng tao, ay itinuring ng Panginoon Diyos ang lahat na maging mga kaaway niya. Kaya nawalan tayo ng kapayapaan. Pero sino po ang ibinigay ng Panginoon Diyos para ang mga tao ay maging kasundo ng Panginoon Diyos at magkaroon ng kapayapaan sa Kanya? Ang ating Panginoong Hesukristo. Pero saan po matatagpuan ang mga nagtamo ng kapayapaan sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Ayon po sa binasa nating talata ng Biblia, "Diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan." Alin po ang isang katawan? Sagot, ito po ang iglesia, gaya na nakasulat sa Colosas sa 1:24. "Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman, dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia." Ang katawan po na tinutukoy, isa lang yon,
ang iglesia? Ano po ang pangalan ng iglesia na katawan ng ating Panginoong Kristo? Madalas po namin binabasa ang talatang ito, pero alang-alang doon sa mga marahil ngayon lang po nakasubaybay, pakinggan nyo sa Gawa 20:28. Isang salin po ng Biblia na tinatawag na Holy Bible from the Ancient Eastern Text by Dr. George M. Lamsas Translation, Acts 20:28, sa wikang Pilipino na po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Ayon po sa Biblia, ang pangalan ng iglesia na katawan ni Kristo at tinubos niya ng kanyang dugo ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya, ang kahulugan na dapat tayong datnan o masumpungan sa kapayapaan, dapat tayong datnan ng Panginoon Kristo sa araw ng paghuhukom na kaanib sa tunay na iglesia, Iglesia ni Kristo. Kaya sino po ang tunay na naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo? Ang mga tao po nakaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Sapagkat hindi na po sila kaaway, kundi sila po ay kasundo na ng ating Panginoon Diyos. Meron na po silang kapayapaan sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ngunit sapat na po bang kaanib lang sa Iglesia ni Kristo? Hindi po. Ayon sa talatang binasa natin kanina, ang dapat po walang dungis at walang kapintasan. Kaya dito po sa loob ng Iglesia ni Kristo ay patuloy po na tinuturuan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan na tinuturuan ng mga kaanib manindigan sa isang matuwid at malinis na paraan po ng pamumuhay bilang paghahanda sa nalalapit na araw ng paghuhukom. Bakit po namin ito ibinabahagi sa inyo, mga kaibigan? Sapagkat mahal po namin kayo. Opo, mahal po namin kayo. Ayaw po namin na kayo mapahamak katulad ng mga nangyari sa mga tao sa panahon ni Noe, mga nalunod at namatay sa mahanggunaw. At sa panahon po ni Lot, na mga natupok ng umulan ng apoy at asupre mula sa langit. Ang paghahangad po namin na kayo ay makasama sa kaligtasan. Yan po ang pinakahahangad din ng Panginoon Diyos. Pag binasa natin sa unang Timoteo 2:3-4, na ang ibig po ng Panginoon Diyos, ang tao, ang lahat, ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ang katotohanan ito, kinagamit ng Panginoon Diyos ang palatuntunan ito para makarating sa inyo at tayo po makarating na magkakasama hindi lang sa wastong paglilingkod, kundi higit sa lahat, makarating tayong sama-sama sa kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Sa mga nais po na magpatuloy sa pagsusuri sa Iglesia ni Kristo ay ipagpatuloy po ninyong pagsubaybay sa iba pa namin mga religious program sa INC TV at maging sa Net25 at meron din po kaming mga religious programs meron kaming official YouTube channel sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission at sa mga nais po na magtanong, maaari kayo magtanong sa amin sa INC TV at sebsi.org. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito na Daan ng Buhay. Salamat po sa panonood. Kung sino man ang interesado ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom, pumunta po kayo sa malapit na lokal ng Iglesia ni Cristo at ipagtanong po ninyo kung sino po ang nakakasakop sa malapit na lugar ninyo. Maraming salamat po. Ito po si Kajan, isang Iglesia ni Cristo. Take charge. Bye-bye. Have a nice day.